Sa kasagsagan ng pagdiriwang ng Araw ng Paggawa o Labor Day, binomba ng tubig ang mga rallyista na nagtangkang buwagin ang barikada ng mga pulis dyan sa lungsod ng Maynila. At 6 na rallyista, kabilang isang babae, ang arestado sa paglabag sa peaceful assembly, hindi pagsunod sa mga otoridad at vandalism. Kaya naman panawagan ng mga nagpoprotesta kay Pangulong Marcos Jr. na maging bukas sa usapin sa presyo ng bilihin sa merkado, hazard pay naman ng mga healthcare workers at 150 pesos na dagdag sa sahod ng mga manggagawa. Kunin natin ang live report ni Madeline Villar Moratilio. Mads, kumusta yung mga binomba ng tubig? Yes, Alex at Ali, kasabay nga ng pagdiriwang ng Araw ng Paggawa, ay nagsagawa ng kilos protesta yung iba't ibang grupo. Ang mga rallyista tinangkapangang makalapit sa US Embassy. Kaya naman pinigilan sila ng mga otoridad. Kung sa mga nakaraang Labor Day rally sa Mindiola nagpipilit makalapit ang mga rallyista, ngayon ay tinangka at nagpilit silang makalapit sa US Embassy. Bago ito, nagsama-sama ang mga militanteng grupo at iba pang labor groups at nagsagawa ng programa sa kabaan ng Calao Avenue sa Maynila. Pero pagkatapos ng programa, nagpilit makalusot sa barikada ng mga pulis ang mga militanteng grupo patungo sa UN Avenue. Pagdating naman sa tapat ng Museyong Pangbata na mas malapit sa Embahada ng Amerika, muling nagtangkang makalapit ang mga rallyista. Pinilit nilang buwagin ang barikada ng mga pulis. Napilitan na tuloy ang mga otoridad na bombahin ng tubig mula sa truck ng bombero ang mga rallyista. May 6 na militante ang nakalusot pero arestado sila ng mga kagawad ng Manila Police District. Kinalulungkot nga natin yun na nagkaroon tayo ng ganung insidente. Meron tayong naaresto na 6 dyan at isa dyan ay babae. Dahil nga dito sa paglabag nila dito sa BP 880 at yung ating article, yung RPC article natin, yung Revised Penal Code Article 151 at 155 at kasama na rin dyan yung ating vandalism kung saan nakita nyo naman yung ating sasakyan ng pampulisya. Paalala ni Major Philip Ines, tagapagsalita ng Manila Police District, kung gusto nilang magkaroon ng mga programa kahit walang permit, pwede naman sila sa 4 na Freedom Park sa lungsod. Sinasabi natin malimit na ang karapatan at kalayaan ay laging may kaakibat na responsibilidad. At yun ang palagi natin pinapakiusap. Bago ito, naunang nagtipon kaninang umaga ang iba pang grupo sa bahagi ng Maynila at Quezon City. Kabilang narito ang mga manggagawa sa pribado at pampublikong kumpanya na ang panawagan sa Pangulo ay ang usapin sa presyo ng bilihin sa merkado, hazard pay ng mga health workers at ang 150 pesos na dagdag sahod ng mga manggagawa. Nasa 2,000 polis naman ang nakasiste sa magkakaibang lugar sa Quezon City at Maynila na pinagdausan ng mga pagkilos. Dahil nga sa napakatindi ng init kanina nung nagsagawa ng kilos protesta yung mga rallyista sa kabaan ng Ross Boulevard, merong isang rallyista yung nahilo dahil nga sa matinding init. Nangyari yon nung patapos na, malapit nang mag-disperse yung kanilang programa. Tinangka naman tulungan ito ng mga pulis at isasakay sana ng ambulansya pero hindi pumayag yung mga rallyista at pinaypayan na lang yung kanilang kasama. Balik sa inyo dyan, Alex. Okay, Mads, sa tagal na natin sa industriya, sa pagbabalita, parang ngayon ko lang yata na napanood at nakita ang pambobomba ng tubig sa ilan po natin mga kababayan. Akala ko ba sa PNP meron silang kasabihan na maximum tolerance? Bakit ito nangyari? Yes, Alex, actually sabi ni Major Ines, maximum tolerance pa yung ipinatupad nila kanina. Kasi yung sa unang barikada, doon sa may bahagi, makalagpas lang nung Del Pilar, kung ma-imagine mo, Del Pilar at bago dumating yan ang Calao, may nauna ng barikada ron yung mga pulis. Pero dahil nga sa ang naging sistema kanina, naging kalat-kalat kasi yung mga pulis dahil tinitignan nila kung saan ba dadaan yung mga rallyista dahil nga may intel sila na magpipilit makalapit ng US Embassy. So dahil hindi ganun kakapal yung barikada, nakalusot doon yung mga rallyista at hindi na nila pinigilan nung nakalusot na talaga
So walang gulong nangyari. Kaya lang, pagdating nila doon sa may tapat ng Museong Pambata, ay nagpilit na naman sila na makalapit at doon mas marami na yung mga pulis na nakaharang at para maiwasan nga yung mas matinding kaguluhan kasi nang babato na rin sila ng bottled water, bottled soft drinks, kaya nagpa siya yung mga taga-BFP na naroon sa atas na rin ng mga taga-MPD na magbomba na ng tubig para maiwasan yung mas matindi pang gulo kanina. Pero bago nangyari ang pambobomba ng tubig, nagkaroon ba ng usapan muna sa mga leader ng mga ralista at ang ating kapulisan? Ang sinasabi ni Major Ines kanina, ang pakiusap nila palagi, basta magiging maayos lang at tiyakin na magiging tahimik yung kanilang gagawing kilos protesta. Kaya lang mukhang hindi nga ganun yung nangyari dahil nga sa tinangka talaga at ilang beses nilang pinilit na mas makalapit pa doon sa US Embassy. Anong update natin sa isang babae na arestado? Ano ba to? Estudyante ba to? Ano ang kanyang particulars dito sa babaeng nahuli? Sa ngayon, ayaw munang magbigay ng detalye ng MPD patungkol doon sa identity ng mga naaresto at kung meron bang mga estudyante rito, may mga menor de edad. Pero kung titignan mo, yung ibang mga nahuli kanina, mga inaresto, mukhang mga estudyante sa kolehiyo yung mga naaresto. Pagkatapos nung nangyari kanina, pinatignan sa medical team yung mga hinuli na mga ralista at pagkatapos ay saka sila dadalhin o dinala doon sa istasyon ng Manila Police District, doon sa kanilang headquarters sa Yon Avenue. Okay, siguro sa panghuli, Mads, dahil nandiyan ka sa likuran mo ay so far banayad naman, no? Pwede mo ba kaming bigyan ng traffic update? Baka may gustong dumaan dyan sa area na kinatatayuan mo ngayon. Yes, Alex, sa mga kababayan natin na daraan sa bahagi ng Ross Boulevard dito sa lungsod ng Maynila, ay maayos naman na yung daloy ng trapiko. Kaninang umaga hanggang pasado 1:00 ng hapon, isinara lang yung kabilang side ng Ross Boulevard dahil nga doon sa mga nagkilos protesta. Pero mag-2:00 naman ng hapon ay nabuksan na yon sa mga motorista. Okay, maraming salamat sa iyo, Madeline Villar Moratillo. Mata natin dyan sa kabaan ng Ross Boulevard. Maraming salamat sa inyo pong pagsubaybay sa Mata ng Agila Primetime. Para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita, i-follow lamang at mag-subscribe sa @Net25 TV.